LA Lakers tiningnan ang Wolves na mahirap kalaban sa unang round. Ngunit pag-aari ni Luka Doncic si Anthony Edwards at Wolves noong huling season. Jonathan Kuminga, bakit binangko ni Steve Kerr sa importanteng laban sa Clippers? At may mensahe na ang Memphis sa laban kontra Warriors. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Makakaharap ng Los Angeles Lakers ang Minnesota Timberwolves sa unang round ng 2025 NBA Playoffs, isang seryeng puno ng stars at inaabangang laban. Pinangungunahan ang Lakers nina LeBron James at Luka Doncic, habang ang Timberwolves naman ay pinamumunuan nina Anthony Edwards, Julius Randle at Rudy Gobert. May home court advantage ang Los Angeles sa seryeng ito, isang mahalagang bagay dahil natalo sila sa dalawang laban nila sa Minnesota noong regular season. Ngunit sa kanilang dalawang home games kontra sa Timberwolves, wagi ang Lakers sa parehong pagkakataon. Panalo ang Lakers sa parehong pagkakataon. Matapos talunin ng Los Angeles Clippers ang Golden State Warriors nitong Lunes, opisyal nang nalaman na Timberwolves ang makakalaban ng Lakers. Sa panayam pagkatapos ng laro, nagsalita si Lakers head coach J.J. Redick ukol sa paparating na serye. Napakahirap nilang kalabanin, sabi ni Redick. Isa sila sa mga pinakamahusay na team sa huling bahagi ng season. Alam ko na isa sila sa 4 na team na nasa top 10 pareho sa opensa at depensa, kaya maraming hamon silang dala. Tinalo ni Doncic at ng Dallas Mavericks ang Timberwolves sa Western Conference Finals noong year 2024 sa loob lamang ng 5 laro. Samantala si LeBron James, na may pinakamaraming panalo sa playoff history ng NBA na may 183, ay hindi pa kailanman nakaharap ang Minnesota sa postseason sa buong Hall of Fame career niya, katatapos lamang ni Redick ng kanyang unang season bilang NBA head coach. Ang former Duke star ay nagsabing gagamitin ng kanyang coaching staff ang darating na linggo upang ihanda ang mga manlalaro laban sa Timberwolves. Maaari naming ayusin ang plano namin para sa preparasyon kontra Minnesota sa Miyerkules, Huwebes, Biyernes at posibleng Sabado, ani Redick. Natalo ang Lakers sa unang round ng 2024 playoffs sa kamay ng Denver Nuggets, kaya't magiging kapanapanabik kung makakabawi ang Los Angeles at magtagumpay laban sa Minnesota ngayong taon sa unang round. Anong masasabi nyo mga kaibigan sa matchup na ito? Sa ibang balita naman, hindi naglaro si Jonathan Kuminga kahit isang segundo sa pagkatalo ng Warriors sa overtime laban sa Clippers sa huling laban ng regular season nitong Lunes. Pagkatapos ng laro, tinanong si Warriors coach Steve Kerr tungkol sa hindi pagpapalaro kay Kuminga. Binanggit ni Kerr ang groove o magandang daloy ng laro ng Warriors mula nang makuha nila si Jimmy Butler, at pinalawak pa ang kanyang sagot upang isama si Gui Santos na hindi rin naglaro nitong araw. Natagpuan lang talaga namin ang magandang daloy ng laro mula nang dumating si Jimmy na talagang komportable kami, sabi ni Kerr. Hindi rin naglaro si Santos, siya ang may pinakamataas na plus-minus sa amin sa nakaraang 2 buwan. Pareho silang naging malalaking bahagi ng tagumpay namin, si Gui at si JK. Hindi ibig sabihin na wala na sila sa plano sa mga susunod na laro. Ganito lang talaga lumabas ang laban na ito. Idinagdag pa ni Kerr na hindi niya direktang sinabi kay Kuminga na hindi ito maglalaro nitong Lunes dahil bahagyang hindi pa rin nila sigurado kung susubukan nila itong gamitin sa ilang bahagi ng laro. Sa halip, sinabi ni Kerr na inabisuhan niya si Kuminga sa walkthrough bago ang laro na magbabago ang rotation. Hindi na rin nakakagulat na tila nawalan na ng tiwala si Kerr kay Kuminga. Isang katulad na sitwasyon ang nangyari 2 taon na ang nakalipas noong mawalan ng playing time si Kuminga sa playoff run ng Warriors noong year 2023. Hindi siya naglaro sa 3 sa 13 playoff games ng Golden State noong season na iyon, at kadalasan ay pinapasok lang sa mga panahong hindi na kompetitibo ang laro o garbage time. May pag-asa sanang magbago ang sitwasyon ngayong season na siyang huling taon ng rookie contract ni Kuminga bilang former number 7 overall pick sa 2021 NBA draft. Pero humina ang kanyang season dahil sa mga injury, kasabay ng pagkuha ng Warriors kay Jimmy Butler sa isang trade at simula ng kanilang panibagong pagsigla kahit wala siya. Nakalaro si Kuminga sa 15 laro sa nakaraang buwan mula nang bumalik mula sa ankle injury. Ngunit nagtala lamang ng 12 punto at 4 na rebounds sa loob ng 21 minuto kada laro. Nahirapan din siyang makatulong sa spacing ng Dubs matapos makapag-shoot lamang ng 6 of 35 from the 3-point range. Leading ang Clippers sa Warriors 60-58 sa halftime ng mahalagang laro nitong Lunes.
kung saan kailangan sana ng Warriors ang panalo upang makaiwas sa NBA Play-in Tournament. Speaking of Play-in Tournament, pumasok si Memphis Grizzlies interim coach Tuomas Iisalo sa locker room nitong araw, handang ibigay ang kanyang post-game speech gaya ng nakasanayan tuwing pagkatapos ng laro. Pero sa pagkakataong ito, kinailangan muna niyang maghintay. "Sandali lang coach, umupo ka muna, paggunita ni Gigi Jackson sa sinabi ni Desmond Bane. Kaya naghintay si Iisalo matapos talunin ng Memphis ang Dallas Mavericks sa score na 132-97. Nanood ang mga manlalaro at coaches ng Grizzlies ng huling bahagi ng overtime game sa pagitan ng Golden State Warriors at Los Angeles Clippers sa loob ng kanilang locker room. Naghihintay ang Memphis kung sino ang kanilang makakalaban sa play-in game. Matapos ang dikit na bakbakan na umabot sa overtime, nanalo ang Clippers. Kaya't maglalakbay ang Grizzlies patungong Golden State sa Miyerkules. Dinagdag pa nila si Jimmy Butler kaya mas lalo itong magiging mahirap, sabi ni Vince Williams Jr. At sa kanila pa tayo maglalaro. Sa totoo lang, kailangan lang naming pumasok doon, magtrabaho ng maayos, gawin ang dapat naming gawin at sana kami ang manalo. Mataas pa rin ang kumpiyansa sa Memphis. 4 na beses nagharap ang Warriors at Grizzlies ngayong regular season. 3 beses nanalo ang Golden State, habang ang tanging panalo ng Grizzlies ay nangyari sa Memphis. Hindi pa kasali sa team noon si Lamar Stevens nang talunin ng Memphis ang Golden State, pero buo ang tiwala niya sa kanyang mga teammate. "Excited ako sa pagkakataon na ito," sabi ni Stevens. "Kahit sino pa sana ang makalaban namin, pakiramdam ko ay may malaking patunay kaming kailangang ipakita. Maraming tao ang tila walang tiwala sa amin, kaya excited na kaming pumunta roon at ipakita ang laro namin. Handang-handa na ang Grizzlies sa susunod na laban," sinabi ni Iisalo pagkatapos ng laro nitong araw na naghanda ang Grizzlies para sa lahat ng posibleng makalaban sa play-in. Ang coaching staff ay binigyan ng kanya-kanyang scouting assignment para sa potensyal na laban kontra sa Clippers, Warriors, Minnesota Timberwolves o Denver Nuggets. Sa huli, ang Golden State ang napili. Malaking tulong ang scouting report, pero pamilyar na ang Grizzlies sa Warriors. Kasama ang nalalapit na laban, ito na ang ikatlong beses sa huling 5 season na magtatapat ang Grizzlies at Warriors sa postseason. "Pakiramdam ko ay maganda ang matchup namin laban sa kanila," sabi ni Gigi Jackson. Siguradong ilalabas ni Jaren Jackson Jr. ang best niya. Hindi man niya lantaran sinasabi, pero kita mong focused siya. Anong masasabi niyo sa laban na ito mga kaibigan?